dalawang parte, isang lower, isang upper. The town Amadeo were in the upper part of the Cavite province, which located about 400 to 475 meters above sea level. Kaya dito malamig. Kasabihang ito ay nasa highland, upper part. Kaya ang produkto rito, we are besides Tagaytay, marahil mga 7 kilometro, less than 7 kilometers away from Tagaytay. Kaya dito malamig. Ang production dito ng gulay, prutas, kape, ay angkop na angkop. Ay, ang kapehan namin dito, kuwan, talagang yun ang production, talaga yun ang pinakakakitaan. Takbo naman isang balde ng kape, 300. Ay meron na anin ng mga 2,000, 1,000 balde. Oh. Ay 1,000 balde, ilan yun, 200,000 na. Kaya ang pag-aralin ng mga bata, kaya bumili ng appliance eh. Abay, halos almost 100% talaga ito ang kape, napakarami rito. Kaya ito tinawag na coffee capital. Engel ka, konti na. 20% na lang ang aming kape. Mahina na. Kasi nga nung araw, mga late 70s to 80s, ang mga magulang namin talaga masisipag. Lahat sa kape umaasa. Ay siyempre, kaya naman pag-aralin ng mga anak dahil mahal ang kape. Nung makatapos ang mga anak, hindi naman binalkan ang kapehan. Ang pinuntahan ay abroad, opisina, bihira na nagkakapehan. Dito naman sa Amadeo, hindi naman ganun kalaki ang nawawala sa agricultural. Yun nga lang, ang dito marami na kasing matatandang farmers, hindi naman ang mga kabataan na nahihilig sa agriculture. Baka isa rin yung parang naging problema dito sa Amadeo. Yung maraming hindi na mga kabataang mahihilig sa pagpa-farming. Pagka may anak kang 4, nag-aaral nakatapos ng pag-aaral, napunta na sila sa factory. Marami abroad. Kaya yung mga susunod na henerasyon, nawawala na ang aming magsasaka, nauubos. Kaya ang mga tao, ipinagbibili na lupa. At ang mga investor naman dito ngayon sa Amadeo ay pasok na pasok. Kasi malapit din kami sa gateway. Ang lupa sa bandang gateway, 13 Martires, ay nauubos na. Ay ang value ng lupa rito sa Amadeo, kung ito'y agricultural town, ay mababa. Kaya ang investor, pasok na pasok dito, mababa ang presyo ng lupa. Well, ang isa sa nakikita kong nagiging problema ay yung pagkaubos ng lupa. So, from agricultural to commercial and industrial. So, wala nang taniman ng coffee. Kahit pag gaano kaporsigido ang mga taga-Department of Agriculture para magbigay ng training, free seedlings and free mga buto, wala ka naman tataniman. So, yun yung yun ngayon ang number 1 problem. Kaya naubos na yung source. Naubos na yung maha-harvest. 20% na lang ang aming kape. Mahina na. Una-una ang abono namin, ang fertilizer napakamahal. Saka nga ang lupa ngayon ni acidic na. Nalaso na ng abono. Mahal na ngayon kasi ang mga fertilizer ng commercial. Kaya hindi ganun dati marami sila maglagay ng fertilizer sa isang farm. Ngayon, sa halip ng mga 5 bags, ginagawa nila mga 1 bag na lang dahil sa mahal ng fertilizer. Tumatanda na kasi yung puno ng kape kasi kung sa kwan ay nagdi-decrease na rin yung kanilang production. Sabay nagtanim na lang kami ng mga gulay, saging, pinya, papaya. Ang Amadeo ay fruit basket pa rin ng Cavite province. Hindi kami pahuhuli sa ibang bayan. Sa dami na inaaning prutas dito.
Napakarami ritong saging, pinya, papaya, yung kamuting kahoy. Napakarami kaming alternatibong gulay o prutas na panghalili sa kape. Ngayon, nagkukunda kami ng mga training ng Farmers Field School, yung sa Kopi, na ipinamumulat uli namin na balkan uli ng mga farmers yung kanilang dating pag-aalaga ng kape. Yung naggagawa kami ng training sa isang taon, meron 2 beses kami nagtitraining sa mga farmers. Binumulat naman namin ngayon ng mga farmers na kung sa kuwan yung kung matatanda na yung kanilang kape, ay mag-rejuvenate of mag-replanting kasi binibigyan naman namin sila ng mga seedlings na galing sa gobyerno, yon bigay sa kanila, at saka yung tinuturuan na rin namin sila ng pag-apply ba ng organic. Kaya kayong mga kabataan, kayong nag-aaral, kamukha ninyo, pagkatapos ba ninyo kayo papayag na kayo magsakad?